Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay ang 15 ng Mayo, kapistahan ni San Isidro Labrador. At ngayon po ang katapusan ng Season 3 ng ECQ. Bukas po ay simula ng Season 4 ng MECQ. Okay? So, katatapos lamang natin ang pagdarasal ng isang bahagi ng banal na rosaryo. At ito yung unang bulaklak na iniaalay natin sa ating mahal na ina. At ngayon naman, tingnan natin yung ikalawang bulaklak. Yung ikalawang bulaklak, sa tingin ko, sanay na kayong lahat. Okay? Kasi yung assignment natin sa araw na ito ay make an act of spiritual communion. Okay? An act of spiritual communion sa pakikinig sa misa. Okay? At ang paggawa nito ay napapalaman sa 5 gawain. Una, ito ay ang pananampalataya, pagsamba, dalisay at masakit na pagsisisi ng kalooban para sa kasalanan. Kaapat ay ang pagtitika. At ang ikalima ay ang maalab na pagnanasa sa pagtanggap sa kamahal-mahalang katawan ng ating Panginoon. Alam po ninyo, sa tingin ko, expert na kayo dyan, lalo na kung kayo ay araw-araw sumusubaybay sa mga online masses, na tayo man ay pinagkaitan ng pagkakataon na tumanggap ng banal na komunyon, ay nakagagawa naman tayo ng act of spiritual communion. Okay? Alam ko na ang act of spiritual communion talagang ang layo naman talaga do sa aktual na pagtanggap ng pakikinabang. Subalit, sana po itong spiritual communion natin ay magpalalim ng ating paghahangad o pagnanasa na dumating ang araw na matatanggap natin muli ang kamahal-mahalang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So yun ang ating assignment sa araw na to, yung pangalawang bulaklak na iaalay natin sa mahal na Birhen ay to make an act of spiritual communion kapag tayo ay dumalumamaya sa ating online na misa. Medyo maganda yung pagninilay sa 15 araw ng Flores de Mayo. Nangangalahati na po tayo nangangalahati na ng buwan ng Flores de Mayo at ang pagninilay natin ngayon ay tungkol sa kaluwalhatian. Okay? Ito ay tungkol sa kaluwalhatian. Specifically, ang tunay na kaluwalhatian na matatagpuan lamang natin sa langit. So, ang tanong dito, ano ba yung pinaka makapagpapasaya sa'yo dito sa ibabaw ng mundo? Okay? Ano ba yung lalong kinalulugdan mo dito sa mundo? So, marami sa atin ang kinalulugdan at ito'y namimiss natin ngayon na nasa lockdown tayo ay yung kalayaan. Yung kalayaan na pumunta saan man natin nais na pumunta. Ngayon, ang sabi ni Padre Sevilla, kung ikaw ay makakarating sa langit, makalilibot ka naayon sa maibigan mo. Okay, you can go wherever it pleases you to go. Sa hangin, sa buwan, sa araw, mga bituin. Okay? Mangyayari lamang na sa isang sumandali ay maaari kang pumanaog dito sa lupa magmula sa langit. At gayon din ang pagpanhik sa langit. Okay? So you want freedom? Well, in heaven, you can go everywhere. You can go even to the moon. You can go even to the sun, even to the stars. Ano ba ang hinahangad mo dito ngayon? Musika, tugtugan. Okay? Ang dami ngayon naglalabasan
mga kanta, lalo tigit sa social media. Yung pinakasikat na kanta ngayon ay tungkol sa batas, sa classroom, at sa paglabas-labas. Okay? Well, kung type mo yung musika, kung yun ang pinakagusto mo, well, kawili-wili at matamis, ang masayang tugtugan na naririnig ng walang patid sa mga anghel at sa mga santo doon sa paraiso. Kung mapapansin nyo, kapag may maraming mga painting, no, na pinapakita yung kaluwalhatian ng langit, marami sa kanila nagpapakita na ang mga anghel ay tumutugtog ng alpa, tumutugtog ng kudyapi, tumutugtog ng gitara, okay? At sila ay pinapakitang umaawit. Okay? Sila ay pinapakitang umaawit. So, isang rehistro o pagtansya lamang ng ginawa ng isang serapin sa isang instrumento sa langit, okay, ay biglang umagaw sa isipan at kalooban ni San Francisco ng Assisi, na sa bagsik ng kanyang panggilalas at pagkawili ay parang lumipad ang kanyang kaluluwa sa langit at nalubog sa hindi masuyod na kaluguran. Ito yung nakita na ako ng isang painting noon, no, na si Saint Francis of Assisi para siyang hinimatay, no, para siyang nawalan ng ulirat. Tapos sa harapan niya ay isang anghel na tumutugtog ng kudyapi. Okay? Isang anghel na tumutugtog ng kudyapi. Okay? So, he was led into ecstasy. Okay? At isang anghel pa lamang yon ang tumutugtog. So, kinalulugdan mo ba, naliligayahan ka ba sa kagandahan ng katawan, sa karektan ng katawan? Well, kung papalarin ka na magkamit ng kaluwalhatian sa langit, ang mga mata mo ay magiging parang mga bituin, at ang mukha mo ay panghihiyasan ng mga diamante, at ang buong katawan ay pararamta ng kaliwanagang nakariringal at kagandahang nakabibihag. Ang mahal na birhen, nung siya ay nagpakita halimbawa sa mga bata sa Fatima, ang description ng mga bata, ito isang pagkaganda-gandang babae. At ano ang sabi, anong tanong ni Lucia sa kanya, saan po kayo nagmula? Ang sagot ng birhen, ako ay galing sa langit. Okay? So, ang kagandahan ng mga santo sa langit at yung kabataan nila ay kabataan at kagandahang hindi lilipas at hindi kukupas. Hindi tulad natin ngayon, no? Hindi tulad natin ngayon na ang ating kagandahan, ang ating kakisigan ay kumukupas. Siguro kung kay kasing tanda ko, no, nakikita ninyo yung mga matatandang artista ngayon at maalala ninyo nung kayo ay bata pa, no, kung ano ang mukha nila nung sila ay nasa kasagsagan ng kanilang kabataan. Pero ang laking pagkakaiba ng mukha nila ngayon sa mukha nila noon. Pero sa langit, ang mga santo ay nagtataglay ng walang hanggang kabataan at kagandahang hindi kumukupas. Dahil sila ay nakikibahagi na sa walang hanggang kabataan at sa walang hanggang kagandahan mismo ng Diyos. Naliligayahan ka ba sa karunungan? Okay? Naliligayahan ka ba sa karunungan? Well, sa langit ay dudunong ka ng higit pa kay Solomon. Ang talas at ang pagiging bihasa ay lalo pa sa mga nagpapakadalubhasa sa filosofiya sa mundong ito. Sa isang pikit mata, matututunan mong walang kapagod-pagod, kundi man ang lahat ng mga matataas at lubos na karunungan.
lalo tigit the moment you see God face to face. Okay? We will all be filled with wisdom beyond our human comprehension. Okay? Naliligayahan ka ba sa kagandahan o karektan ng manilikha ng Diyos? Well, lalong lubhang maganda ang lumikha sa kanila. Kadalasan kasi, tayo mismo dito sa ibabaw ng daigdig, madali tayong mabihag sa kagandahang nakapaligid sa atin. Na nalilimutan natin na ang kagandahan ng mga bagay sa paligid natin ay wala pa sa kalingkingan ng kagandahan ng Diyos na may likha sa kanilang lahat. Okay? Sa kalulatian ng langit ay makikita ang Panginoong Diyos na kayo'y magkakaharap na mukha. You will see God, we will see God face to face. Malapit sa pamamanood mo ang kanyang mahal na mukha. At sa sumandali lamang na iyong masilip, ikaw ay luluwalhati. Okay? Kaya nga, minsan naiisip natin, yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, natatandaan, pinaliligiran sila ng sa kanyang paghihingaloy, pinaliligiran sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero bakit mayroong mga, kahit na alam nilang pinapaligiran na sila ng mga nagmamahal sa kanila, ay sumasama pa rin sa kamatayan? My theory is this, na sa bandang huli ay makikita natin bago mamatay ang kagandahan ng mukha ng Diyos. At lubha tayong mabibighani sa kagandahan ng kanyang mukha. Kaya nga kapag sabihin ng Panginoon, sumama ka na sa akin, malilimutan ko ang lahat at ako'y sasama sa Kanya. Yun ang sapantaha ko. Yun ang aking palagay. Hindi mo lang makikita ang kagandahan ng mukha ng Diyos, kundi makikita mo rin ang mga anghel, ang ating amang si Adan, ang patriarkang si Abraham, ang mga haring si David at Solomon, ang mga apostoles, mga martir, mga santo na iyong pintakasi. At makikita mo ang mahal na birhen sa kanyang kagandahang taglay. At makikita mo rin ay ang ating Panginoong Jesus. Hinahangad mo ba na yumaman? Well, magpumilit kang umakyat sa langit at kakamtan mo mismo ang Diyos, ang Panginoon na may-ari ng lahat ng kayamanan at kabutihan dito sa ibabaw ng mundo. Siya ay magiging iyong at walang makakukuha sa iyo. Hindi mangyayari kailanman na siya ay mawawala mo. Kaya nga hindi ba, tatandaan yung sabi ng ating Panginoong Hesukristo, do not store up riches on earth where moth can destroy, where rust can corrupt, where thieves can steal. But rather, store up your riches in heaven where moth cannot destroy, where rust cannot corrode, and where thieves cannot steal. Ang makayamanang sa langit ay ang tunay na kayamanan kasi hindi ito mananakaw, hindi ito lilipas, mawawala, o masisira. Ang Diyos na siyang pinakakayamanan nating lahat ay magiging iyo at ikaw naman ay magiging Kanya magpasawalang hanggan. Kaya nga, kung natatandaan ko, sabi mismo ng katekismo tungkol sa langit,
Sabi ng Katekismo sa langit ay ang langit, sa langit ay makakamit natin ang katuparan, ang higit na katuparan kaysa sa lahat ng mga pinakamalalalim na paghahangad ng tao. It will be the fulfillment, and even beyond the fulfillment, beyond the imaginings, it is a fulfillment even beyond of all the wealth, of all the desires, the deepest desires of human beings. So anong pinakapangarap mo? Ano yung pinakahinahangad mo? Ang langit ay higit pa riyan. Higit pa riyan sa kaya mong hangarin ang matutupad at maibibigay sa iyo. Kaya nga ang sabi nga ni Padre Sevilla, kahangalan talaga kung dahil sa isang kayamanan o kabutihan, totoong hangal na dahil sa isang kayamanan at kabutihang hindi magtatagal, okay, at agad napapanaw, ay lumagay bilang hadlang ng pakikinabang mo sa mga bagay na makalangit. Malaking kahangalan na ang mga makalupa at lumilipas na mga bagay dito sa lupa ay magdulot ng panganib na ikapapahamak at ikawawala ng iyong kaluwalhatian sa langit. Ang walang katapusang kaluwalhatian sa langit. Kaya mga minamahal kong kapatid, tatandaan natin, hangarin natin lagi ang makarating sa langit. Walang anumang bagay sa lupang ito, walang anumang bagay sa mundong ito, ay makakapantay sa makakamit nating kaligayahan at kabutihan sa langit. Kaya nga sabi ng mga apostol, set your hearts on things that are above, where Christ Jesus is seated at the right hand of the Father. Hindi minsan makailang mangyari, itong halimbawa, na isang maikli at maliit na handog na inialay sa mahal na birhen ng mga makasalanan ang nagiging dahilan kaya natamo nila muli ang grasyang nawala at nakamit nila ang kaluwalhatian sa langit. Mayroong isang bata, okay? Hindi bata musmos kundi binata, okay? Na kasama na naglayag kasama ng 3 reliyoso mula sa Genova patungo sa Sabona. At dahil ang kabataang ito'y willing-wili na magbasa ng mga librong mahahalay, sa paglalayag na yon ay bumasa siya ng isang aklat na kinalalagyan ng iba't iba pang mga bagay na makapagpapaligaya sa kanyang laman. Okay? So hindi niya ipagbibili ang kanyang aklat, ano pa man ang halaga na alukin sa kanya. Pero sinabi sa kanya ng isa sa mga reliyosong kasama, makapag-aalay ka kaya ng maluwag sa loob ng isang handog sa mahal na birhen? Ang sagot ng bata, ay opo, Padre. Kung yan ang gagawin ko, kahit anong bagay sa kapurihan ng mahal na birhen, gagawin ko. Okay. Hirap ng Tagalog, sorry. Hirap yung Tagalog niya talaga. Okay, gagawin ko ang ano paman para sa kapurihan ng mahal na ina ng Diyos. So sabi ng reliyoso, kung gayon,
punitin mo ang librong iyan upang makipagbigay lugod ka sa mahal na birhen at itapon mo ito sa dagat. Sa kahilingang ito ng pare, ang sagot ng kabataan, ng bata, ito po, kunin po ninyo ang libro. Ang sagot na pa, hindi ganyan. Hindi ganyan. Ang kamay mo ang siyang mag-alay ng handog na ito sa mahal na birhen. Huwag mo ibigay sa akin yan. Kundi yung kamay mo mismo ang mag-aalay sa mahal na birhen. At sa bagay na ito, kinuha ng binata, ang isang kutsilyo at hiniwa niya sa kalahati ang libro. Okay? Hiniwa niya sa kalahati ang libro. At itinapon sa tubig ang kalahati ng mga pahina at ibinigay sa pari yung natitirang kalahati na pinagpunit-punit ng pari at itinapon sa dagat. Okay? At ang bagay na ito ay nagbunga sapagkat nang makabalik na ang kabataang ito sa Genova, ang ginawa niya ay napalitan ng di na bilang ng mahabang panahon. Tinawag siya ng Diyos na magbuhay banal at dinala siya ng mahal na birhen sa matibay at mapalad na punduhan ng reliyon. Ibig sabihin, siya ay pumasok sa religious life. Okay? At anong laki ng kalugurang ibibigay dito sa senyora niyong tumulad sa nasabing kabataan sa paglingat at pagbasa ng mga librong puno ng lason ay tumulad naman sa pagsira ng ganong mga libro alang-alang sa pagbibigay lugod sa mahal na birhen. Okay? At kaya ito ay pinalitan ng mahal na birhen ng pagsaklolo, biyaya upang siya'y magsisi at magbagong buhay. Okay? So, ang handog natin sa araw na ito, tingnan natin kung may mga libro tayo o larawan o mga sulat na iniingatan na mayroong mga bagay na mahahalay. At kapag ito'y makita mo, itapon agad ito, sirain at sunugin ng maluwag sa kalooban bilang pagpupuri sa mahal na Birheng Maria. Okay? So medyo, laltigit sa mga kabataan, medyo mahirap ang alay na hinihingi sa atin. Okay? Hanapin mo, maghanap ka. May kabadyang masamang babasahin o kaya masamang mga larawan. Okay? Sirain mo ito, kunin mo, sirain mo, sunugin mo, itapon mo, upang sa gayon ay magkaroon ka ng malugod na pag-aalay sa araw na ito sa mahal na Birheng Maria. Ang hakulatorya, Januat Caeli Ora Pro Nobis, o pinto ng kalangitan, ipanalangin mo kami. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, health of the sick, who, at the foot of the cross, were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide
so that as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father, to do what Jesus tells us. For he took upon himself our sufferings and burdened himself with our sorrows. Bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and ever blessed Virgin Mary. The Lord be with you. May the divine assistance remain with us always. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. May the blessed Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Maraming salamat po. Maligayang kapistahan sa lahat ng mga nasasakupan ng mga patronato ni San Isidro Labrador. Hari nawa maging masagana ang lupa, masagana ang ani para sa lahat sa atin, lalo tigit sa panong ito ng COVID-19. Pagdasal natin ang isa't isa, magkita-kita tayo muli bukas para sa ating paglilingkod sa mahal na Birheng Maria.